Isipin niyo ito, isang maliit na bata, aksidenteng nahulog sa hagdanan. Idineklara na siyang patay ng doktor, pero makalipas ang ilang oras, bigla siyang nagising at nakitang naglalaro na parang walang nangyari. Ang mas nakakagulat, pagkatapos noon, hindi na siya ang dating bata na kilala ng mga magulang niya. Para bang may ibang kaluluwa na ang nasa loob ng katawan niya. Kamusta mga kanong? Welcome back sa panibagong episode ng No PH. Kung bago ka dito, dito natin pinag-uusapan ang mga kwentong hindi ka panipaniwala pero totoong nangyari. Ngayon hahawakan natin ang isang misteryo na matagal nang iniisip ng marami. Totoo nga ba ang reincarnation? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang babae na hindi lang naniniwala sa reincarnation, kundi siya mismo ang itinuturing na totoong ebidensya ng mga naniniwala dito. Ito ang kwento ni Dorothy Eady, ang babaeng umuwi sa kanyang tahanan, makalipas ang 3,000 taon. Alam niyo ba na sobrang dami na rin cases ang naitala ng mga may naaalalang past life, reincarnation o nakaraang buhay? Heto ang ilan sa mga halimbawa. England. May isang magkapatid na babae, sina Joanna at Jacqueline. Namatay sila dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Pagkalipas ng ilang panahon, nanganak ulit ang nanay nila ng kambal na babae. Ang nakakagulat dito, yung isang kambal ay may birthmark sa bewang na kaparehong-kapareho ng birthmark ng namatay niyang ate. Tapos, may peklat din siya sa noo, sa mismong pwesto kung saan may peklat din yung ate niya dati. Nung maliliit pa yung kambal, bigla na lang nilang hinahanap ang mga detalyadong laruan ng mga namatay nilang kapatid kahit hindi pa nila nakikita ang mga laruang ito. At ang pinaka-creepy, sobrang takot sila sa mga sasakyan. Sisigaw sila ng, "Ayan na yung sasakyan, kukunin na nila tayo." Meron pang isa, nung panahon ng giyera, may isang Amerikanong piloto na si James Houston Jr. na namatay matapos barilin ang eroplano niya. Makalipas ang ilang dekada, may isang batang-batang lalaki na si James Leininger na laging binabangungot. Sa panaginip niya, isa raw siyang piloto na bumagsak ang eroplano sa dagat at namatay. Kahit sobrang bata pa niya, kaya niyang sabihin kung anong klaseng eroplano ang pinalipad niya noon. Alam niya ang pangalan ng barko kung saan siya nakabase at kaya niyang pangalanan ang mga kasamahan niyang sundalo. At ang pinaka-shocking, lahat ng sinabi niya nung chinek ay totoo. Balik tayo sa ating main topic, ang kwento ni Dorothy Eady. Ang lahat ay nagsimula sa isang simple at masayang pamilya sa London. Isang araw, ang kanilang munting anak na si Dorothy ay naglalaro nang bigla siyang mahulog sa hagdanan. Tumama ng malakas ang ulo niya at nawalan siya ng malay. Nataranta ang mga magulang niya dahil hindi na humihinga ang anak nila. Agad silang tumawag ng doktor. Pagdating ng doktor at matapos itong suriin, idineklara ng patay si Dorothy. Gumuho ang mundo ng mga magulang ni Dorothy. Umalis na ang doktor para kunin ang death certificate. Pero pagbalik niya, makalipas ang ilang oras, may narinig silang kaluskos mula sa kwarto ni Dorothy. Tumatakbo silang umakyat at doon nakita nila si Dorothy masayang naglalaro na parang walang nangyari. Sinuri ulit siya ng doktor at ang sabi ng doktor, si Dorothy ay para daw bumalik mula sa pagkamatay. Pagkatapos ng aksidenteng yon, malaki ang pagbabago ni Dorothy. Gabi-gabi siyang binabangungot. Sa panaginip niya, nakatira daw siya sa isang napakalaking gusali na may maraming poste at napapaligiran daw ito ng magagandang hardin. At palagi niyang sinasabi sa nanay niya, "Mama, I want to go home." Kapag sinasabi ng nanay niya na, "Anak, nasa bahay ka na?" nagagalit si Dorothy at nagiging malungkot. Minsan, makikita na lang siya ng mga magulang niya na nakatago sa ilalim ng mesa, umiiyak at paulit-ulit na sinasabing, "Mama, I want to go home." Pero kapag tinatanong kung nasaan ang bahay na yon, ay hindi niya masabi.
Ang mas nakakapagtaka pa, minsan ay nagsasalita siya na may kakaibang foreign accent. Dahil dito, nahirapan ang mga magulang niya na kumuha ng mag-aalaga sa kanya. Isang araw, dinala nila si Dorothy sa British Museum at dito na nagsimulang maging mas malinaw ang lahat. Bored na bored si Dorothy sa museum, pero nang mapadpad sila sa Egyptian exhibit, biglang nagbago ang lahat. Namangha siya. Bigla siyang kumawala sa nanay niya at tumakbo papunta sa mga Egyptian statues. Hinalikan niya ang mga paa nito at sinisigawan ang mga taong nakasapatos dahil hindi daw ito paggalang sa mga Diyos. Nahiya ang nanay niya. Pero biglang tumahimik si Dorothy. Nakita nila siyang nakatayo sa harap ng isang glass case, nakatitig sa isang mummy at sinabing, "Sila ang mga kababayan ko." Mula noon, ang Egyptian exhibit na ang naging paboritong lugar ni Dorothy. Dito lang siya nakakaramdam ng kapayapaan. Nang regaluhan siya ng tatay niya ng libro tungkol sa Ancient Egypt, ilang oras niyang pinag-aaralan ang mga hieroglyphics. At ang sabi niya, sinusubukan kong alalahanin. Hanggang isang araw, may nakita siyang picture sa isang magazine. Ito ay ang templo na ipinatayo para kay Pharaoh Seti, ang ama ni Ramses the Great. Nagtanong si Dorothy sa nanay niya, "Nasaan po yung mga puno at hardin?" Tinanong siya ng nanay niya kung anong lugar iyon. Ngumiti si Dorothy ng napakalawak at tinuro ang litrato. Sabi niya, "Mama, yan ang bahay ko." Habang lumalaki si Dorothy, lalong lumilinaw ang kanyang mga alaala. Noong teenager na siya, halos gabi-gabi siyang nagkakaroon ng kakaibang karanasan. May boses daw ng isang lalaki na nagpapakilalang si Hora na naguutos sa kanya na isulat ang lahat ng sasabihin nito. Papasok si Dorothy sa isang trance at half-awake at magsusulat siya sa papel gamit ang hieroglyphics. Kakaiba ang handwriting, hindi sa kanya. Paglipas ng isang taon, nakapuno siya ng halos 70 pahina. Nang ma-decode niya ang mga sinulat niya, doon niya nalaman ang kwento ng kanyang nakaraang buhay. Ang pangalan niya daw noon ay Bentreshit, isang simpleng babae mula sa Abydos. Ang tatay niya ay isang sundalo at ang nanay niya ay tindera ng gulay. Nang mamatay ang nanay niya, ipinasok siya ng tatay niya sa templo ng Komel Sultan para maging isang priestess o dalagang alagad ng templo. Dito niya nakilala si Pharaoh Seti I. Nagkaroon sila ng lihim na relasyon at nabuntis siya dahil sa takot, inamin niya ito sa high priest. Ang sabi ng high priest, ang kasalanan niya sa diyosang si Isis ay napakabigat at haharap siya sa paglilitis na siguradong hahantong sa kamatayan. Para protektahan ang pangalan ng Pharaoh, nagpakamatay si Bentreshit bago pa man mangyari ang paglilitis. Ngayon naiintindihan na ni Dorothy ang lahat at nang maglaon, nakakuha siya ng trabaho sa isang Egyptian magazine sa London. Dito, nakilala niya sa sulat ang isang Egyptian na si Amon Abdelmegid. Nagpakasal sila at sa wakas, nakatapak si Dorothy sa Egypt sa unang pagkakataon sa buhay na ito. Pagbaba niya ng barko, lumuhod siya, hinalikan ng lupa at umiyak. Sabi niya, "Nasa bahay na ako." Dito na siya nagkaroon ng pagkakataong patunayan ang lahat. Nagkaroon sila ng anak na lalaki na pinangalanan niyang Seti. Pinalitan din niya ang pangalan niya at naging Seti na ang ibig sabihin ay ina ni Seti. Nakakuha siya ng trabaho sa Department of Antiquities ng Egypt. Siya rin ang kauna-unahang babaeng kinuha nila. At dito, nagpakitang gilas siya. Kahit wala siyang formal training, naging eksperto siya sa kasaysayan ng Egypt. Pero siyempre, maraming opisyal sa Egypt ang hindi agad naniwala sa kanyang kwento. Parang ang hirap paniwalaan, di ba? Kaya para malaman kung totoo ang sinasabi niya, gumawa sila ng isang pagsubok. Isang gabi, isinama nila si Seti sa loob ng templo. Ang ginawa nila, pinatay nila ang lahat ng ilaw. As in, sobrang dilim na kahit kamay mo ay hindi mo makikita. Ang plano ay subukan ang kanyang kaalaman sa lugar na iyon nang hindi umaasa sa kanyang mga mata. Hinamon niya si Seti.
Dalhin mo ako sa iba't ibang parte ng templo, sabi ng hepe. Tandaan niyo mga kakno, wala pang mapa ng templo noon at ito rin ang unang pagkakataon ni Dorothy na makapasok sa loob ng templo. Nagsimula na ang test. Yung mga opisyal, magtuturo lang sila sa isang pader sa gitna ng kadiliman. Pagkatapos, tatanungin nila si Om Seti kung ano ang nakaukit o nakalarawan sa parteng iyon. Ang nakakamangha, kahit sa gitna ng kadiliman, eksaktong-eksakto ang mga sagot ni Om Seti. Nailalarawan niya ng detalyado ang bawat ukit na eksena sa pader na itinuturo sa kanya. Alam niya kung saang pader nakaukit ang mga ritual, kung saan ang mga dasal, at kung anong mga Diyos ang nandoon. Paulit-ulit nilang ginawa yon sa iba't ibang parte ng templo. At sa bawat tanong, tama lahat ang sagot niya. Parang binabasa niya lang ang mga pader kahit wala namang makita. Ang lahat ng mga opisyal ay nagulat at hindi makapaniwala. Paanong alam ng isang ordinaryong babae ang bawat sulok at detalye ng isang sinaunang templo sa kumpletong dilim? Dahil sa pangyayaring iyon, nawala lahat ng pagdududa nila. Napatunayan ni Om Seti na totoo ang koneksyon niya sa lugar na iyon. Mula noon, nirespeto na siya at kinilala bilang isang tunay na may kaalaman tungkol sa templo ni Seti. At hindi lang yan, may mga garden din sa templo na hindi pa natutuklasan ng mga archaeologists. Itinuro ni Om Seti kung saan dapat mag-excavate at nang hukayin nila, nandun nga ang garden. Sinabi niya rin na may isang nakatagong tunnel sa north side ng templo. Hinukay nila ito at tama ulit siya. May isa pa siyang itinuturo na ang nawawalang libingan ng reynang si Nefertiti ay nasa ilalim lang ng libingan ng anak niyang si Tutankhamun. Siyempre, walang naniwala sa kanya. Pero ilang dekada ang lumipas, gamit ang modernong radar technology, nakumpirma na may isang chamber o kwarto nga sa mismong eksaktong lugar na sinabi niya. Kahit ang mga pinakamagagaling na Egyptologists na ayaw sa mga mystical na bagay, ay umamin na ang kaalaman ni Om Seti ay talagang pambihira. Ito ay uncanny o hindi maipaliwanag. Hindi man nila sabihing siya ay reincarnated, pero hindi nila maikakaila ang mga ambag ni Dorothy Edie sa Egyptian history. Si Dorothy Edie o Om Seti ay namatay malapit sa templo ni Seti, ang lugar na mula pagkabata ay tinuring niyang tahanan. Yan ang nakakamanghang kwento ni Dorothy Edie. Kayo mga kano, ano sa tingin ninyo? Patunay na ba ito ng isang reincarnation o isang malaking coincidence lang? Paki-comment nyo ang inyong mga opinion sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito at gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, isang like at subscribe naman dyan kaibigan. Malaking tulong na po yan sa ating channel. Ito ang No PH, kung saan ang bawat kwento ay may hiwaga. Hanggang sa muli, ito po si Kuya Kaloy ang inyong host at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na mga episodes.